Hi mga diskarte, welcome po dito sa ating YouTube channel sa Diskarte Pinitaya. So maiba naman yung video natin mga diskarte ngayon. So kasi magre-review po tayo ng Poco Pad. So ito yung pinakaunang release dito sa Pilipinas ni Poco ng tablet. So mga diskarte, so alamin natin kung maganda ba siyang gamit at kung sulit ba talaga siya. Sa huling video natin mga diskarte, babanggitin ko yung pinaka-presyo niya o SRP niya, kung magkano nyo ito mabibili. And then kung sakaling bibili kayo ng tablet mga diskarte, pwede rin po kayo bumili ng mga accessories. Tulad po nito mga diskarte, pakita ko sa inyo. Meron po dito yung smart pen, yan. So, alamin din natin kung ano ba yung mga benefits na meron dito. And then, syempre, meron din dito yung, yung pinaka-keyboard niya, yung pinakita ko kasama kanina ng tablet. And then, may kasama rin dito mga diskarte yung cover lang. Kung sakaling gusto nyo ng cover lang na mas mababa yung presyo. So, alamin din natin yung presyo nyo sa uli. Babanggitin ko rin siya kung magkano yung mga accessories niya pag bibili po kayo. Then, syempre, mga diskarte, bigyan ko lang kayo ng konting idea. Syempre, bago tayo magsimula. Meron ito sizes mga diskarte na 12.1 inches, naka-IPS display, tapos meron siyang 2.5K resolution. Tapos yung big battery na rin po ito mga diskarte, kasi meron itong 10,000 mAh battery, tapos mabisa rin po siya mag-charge. Supporting siya ng 33 watts fast charging. And then syempre, pinaka-importante ito yung processor. Meron naman po itong Snapdragon 7S Gen 2. So naka 4 nanometer yan. So alamin natin kung maganda ba siya. Sulit ba talaga siyang bilhin? Alam naman natin mga diskarte, pag nag-release si Poco, talagang budget siya, So alamin natin yung presyo niyan. And sa hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayo updated sa mga video yung ina-upload natin. So huwag natin ito patagalin, tara, review na natin ito, samahan niya ako. Hi mga diskarte, may dumating po pala sa ating package, galing po to sa Poco. So alaman po pala nito mga diskarte ay Poco Pad. So may makasama na po itong mga accessories katulad po ng pad, keyboard, smart pen, saka additional na cover, syempre yung tablet. Mga diskarte? So mga diskarte, sa matatagal ko na pong subscribers, sa matatagal ko ng followers na sumusuporta, sumusubaybay sa ating channel, ito pinakaatang unang-unang video na mapapanood nyo po sa akin na nag-unbox po tayo o nag-review tayo na isang product ni Poco. So maraming salamat sa inyong suporta sa Poco Company kasi pinagkatiwalaan tayo mag-review ng product nila. Ito naman yung pen niya mga diskarte, ang kulay po nito ay white. So meron po siyang dalawang button. So ang purpose po ng dalawang button ito mga diskarte ay para po sa screenshot, tapos po sa writing. And then meron na rin itong 240Hz touch sampling rate. And then naka type C ito mga diskarte kasi charge po siya. So para po naman natin ito magamit sa Poco Pad, so kailangan po natin i-open yung pinaka Bluetooth niya. Ito yung polio case naman niya. So meron ditong pen holder sa taas, kulay black to. So yung pinaka-finish to sa labas mga diskarte ay gawa sa leather black. Ayan. So meron din kang gawing stand yung pinaka-cover niya. Ito naman yung Poco Pad keyboard natin. Meron tong 64K standard layout, 1.3mm long K travel, 16x16mm large case size, 19mm wide case spacing. Then meron ditong pen holder sa taas. And then, sina-charge sa mga diskarte kasi meron itong Type-C port charger sa baba. And then, katabi na rin niya yung pinaka-power button on natin para po may connect natin ito sa pinaka-Poco Pad kasi Bluetooth po ito para mag-pair. And then, gawa din siya sa leather mga diskarte. So, napaka-elegant ng design niya. So, masarap siyang gamitin. Ayan po. So, ito yung pinaka-likod niya. Ayan. So, madali siyang linisin. Konting punas lang yan. Malinis na gatingnan. So, ginamit ko rin to sa pang-e-edit, sa paggawa ng mga script mga diskarte. So, masasabi ko okay na okay yung experience ko. Wala akong masabi dito. Pwede rin po kayo mag-multitasking dito tulad ng ginagawa ko. So, pwede nyo po pagsabihin yung dalawang application or pwede kayong manood habang may ginagawa pa kayong isa tulad ng gagawin ko. Naghanap ako ng application dyan. Yan, may napili na ako. Kunyari, magdodrawing ako diyan kahit hindi ako marunong mag-drawing. So, gusto ko lang ipakita sa inyo na pwede pala ito. Ito yung isang sample na mga ring mic. Pwede nyo magamit kung sakasakali. Yan, tulad ng ginagawa ko mga diskarte. Ito naman yung pinaka-full appearance ng pinaka-Poco Pad natin. So, mayroon itong 4 na speaker. Supporting siya ng Dolby Atmos. And ito yung dalawang speaker niya. Tapos may nakasulat dyan na Dolby Atmos. Tapos yung power button on yan, nandyan din po. Tapos yung pinaka button ng volume up and down, nandyan na po sa may kabilang side. Tapos makikita nyo yung dalawang butas sa maliit yan ng microphone. Tapos dito na rin yung makikita yung lagayan na expandable na memory card hanggang 1TB. Yan. So akala ko nga dati yung lagay ng SIM card. Sa kabilang side naman nito mga diskarte, nandyan po yung dalawang speaker. Tapos dito rin makikita yung 3.5mm na headphone jacks. Tapos yung Type-C na supporting siya ng 33 watts fast charging. And then, mga diskarte, yung pinaka-frame nito ay gawa po sa aluminum. Tapos yung pinaka-back niya ay gawa rin sa aluminum. Ayan po. Tapos matte finish po siya mga diskarte. Tapos nandiyan po yung camera niya na 8 megapixel sa back. Tapos sa front camera ay meron din po siyang 8 megapixel. So pag-uusapan natin niya mamaya yung camera niya kung goods na goods pa itong gamitin. Ano po?
Ito na yata mga diskarte yung pinakamalaking display na nakita ko na tablet. Meron siyang 12.1 inches IPS display, 2.5K 1600 resolution, tapos plus na rin po natin dyan 600 nits brightness niya. So naka Dolby Vision na rin to mga diskarte kasi meron to 120Hz refresh rate. Then meron tong protection na Corning Gorilla Glass 3. So meron na po itong USB 2.0 Type-C. So magagamit po ako ng data transfer gamit ang USB natin dito sa PocoPad. So mabilis na po siya mag-transfer. Sinubukan ko po yan. Binasa niya agad yung mga files ko. Ano po? Then pagdating naman po sa Wi-Fi, may Wi-Fi 6 na rin po ito mga diskarte. Kaya parang sabi ko advanced na masyado siya kasi sa atin mga diskarte ilang pa lang 5G pa lang ginagamit natin. And then pagdating naman po sa Bluetooth, meron po itong 5.2. And mga diskarte no, sinabi ko kanina, susubukan ko siyang gamitin pang edit. Nakikita niyo po sa video ngayon. So tinatry ko siyang pang edit. So para sa akin mga diskarte, para sa akin mga diskarte, pabor na pabor po sa akin to kasi nga po, nasanay kasi ako sa mga Android po pag nag-i-edit ako. May laptop naman ako pero hindi ko ginagamit kasi parang nakaselan ako mga diskarte. Kasi hindi ako sanay gumamit ng laptop. Mas nasanay kasi ako sa mabilisang edit o sa mga basic edit. So malaking bagay sa akin itong PocoPad. So kayo na lang po mag-comment mga diskarte kung okay ba yung video natin o yung resolution. So sa kasi itong napapanood yung video, dito ko na po siya in-edit sa PocoPad. Kaya malaking bagay po sa akin kasi may bigger screen ako na naka-Android lang. So madali siyang mag-download ng mga files, tapos yung mga apps na kailanganin natin na hindi masyadong ma-hassle gamitin. Ayan po. Kaya sabi ko kanina, diskarte, kung naghahanap po ng parang pang basic edit, tulad ko mga sample, mga basic vlog lang ginagawa ko, so pwede po to sa inyo mga diskarte. So mabilis ang edit lang yan. Ito siguro isa sa magiging reason kung bakit bibili ka ng PocoPad. Kung naghahanap ka ng magandang viewing experience, tapos may big display, ito meron tong size na 12.1 inches. Tapos kung sakali nagpi-play ka ng mga video, kahit mapa outdoor, indoor man, kitang-kita mo po yung display niya. And then kung mahilig ka naman sa mga movie marathon, K-drama, may enjoy nyo po yung panonood dito kasi supporting siya ng 4 na speaker na Dolby Atmos at talaga naman may experience mo na matagal tumalolobat kasi meron tong 10,000 mAh battery. Ito na rin siguro isa sa mga dahilan kung bakit papatok si PocoPad sa market ngayon. Android 14 na rin siya, tapos meron siyang 8GB RAM, 256 storage, pwede pa po maglagay ng SD card dito hanggang 1TB. Tapos Snapdragon 7S Gen 2 na rin siya. Settings ng ML natin. So napansin niya pagdating sa frame rate, wala siyang ultra settings, ganun din sa graphics. So sinubukan ko pa rin naman siyang laruin para ma-check natin kung okay ba siya for gaming. So meron na rin tong game turbo mga diskarte, pero mga diskarte pagdating sa sa speed, naglalaro lang po to sa 60 fps yan. Tumataas, bumababa lang siya. So para sa akin, for experience, okay naman siya, nalaro ko naman siya na maayos. Dito naman sa Call of Duty, ito yung pinaka-setting siya. Wala siyang ultra settings. Ayan, so napansin yung mga discartes. Pero for experience, no, sinubukan ko pa rin maglaro dito. Alam niyo mga diskarte, mas na-enjoy ko yung paglalaro dito kasi para sa akin, hindi naman naging big deal yung ultra graphics. Ay, importante na lalaro mo na maayos yung Call of Duty dito. Smooth pa rin siya kahit may mga ilang frame drop. And then, talaga naman sobrang ganda na experience kasi first time ko kasi maglaro sa ganito kalaking screen. Nakita ko yung kalaban. So, para sa akin, mga diskarte, smooth pa rin siya. Ang magandang experience dito mga diskarte, nga po, 4 ang speaker niya tapos supporting siya ng Dolby Atmos. Sobrang buoy na buoy yung sounds niya. Sobrang sarap pakinggan mga diskarte. So, tingnan niyo po. Ito pa isang sample ng tunog ng Dolby Atmos ng 4 na speaker. So pakinggan niyo yung mga diskarte kung gaano kaganda yung quality. Kayo na lang humusga. Samplean natin. Ito na. Tapos naka 10,000 mAh battery ito mga diskarte. Tapos meron siyang supporting na 33 watts fast charging. Sobrang solid, halos whole day ko siya nagamit. Pero mga diskarte, nung chinarge ko siya, simula ako sa 1% yung battery, inobserbahan ko kung gaano siya katagal mag-charge, ito yung charging time niya. So nung mga 1 hour na siya, nagkaroon siya ng 55% yung battery. Tapos nung pinaka full charge, so 99%, mga diskarte, nasa 1 hour and 55 minutes po siya. Ayan po yung charging time niya. Sa to say mga diskarte, wala po tong fingerprint, so available lang dito sa screen lock yung tinatawag natin face unlock, saka yung mga pattern and password ang pwede nyo pong gamitin dito. So idagdag ko na rin pala dito mga diskarte, so bago ko makalimutan, wala po tong slot para sa SIM card mga diskarte. Ibig sabihin kung gagamit po kayo ng internet, gagamit nyo na po siya through Wi-Fi. So ang pwede lang pong ilagay dito sa card slot natin ay memory card. And then pwede na po kayo maglagay dito na 1.5TB. So para sa akin, so pinaka-available pa lang ata sa market yung 1TB o mga 512, ganun.
Pagdating naman sa mga photos map, napansin ko mga diskarte, yung pinaka-vibrance colors niya, medyo light yung mga kuha ko dito kay Focofad. So napansin niyo po yung mga dark color naging light. Ito naman mga diskarte, yung sample video natin dito sa Focopad, yung selfie video natin na naka 1080p 30 fps na naka 8 megapixel lang. So para sa akin mga diskarte, hindi na siya masama, no? Ang linaw ng camera niya. Ano po? Imagine mga diskarte, mid-range lang po to, hindi to flagship device, pero ang linaw ng camera niya. So magagamit talaga natin to sa mga online meeting tulad ng mga video call. Then comment na rin po kayo mga diskarte kung okay sa inyo yung audio, and then kung okay na rin sa inyo yung quality ng video natin. Pero para sa akin, okay to mga diskarte. Magandang ginawa dito ni Poco ngayon sa Focopad. Yan. Ito yung sample video natin sa back camera mga diskarte na naka 8 megapixel 1080p 30 fps. So wala po talaga siyang stable video, no? Ayan, so medyo ma-shaky po siya. So kayo na pong bahala kung tingin nyo okay. Para sa akin kasi okay naman yung camera niya pagdating sa video. So ito na yung pinaka-official price niya mga diskarte ng Focopad natin. Yan. So ang presyo po nito, pag SRP nito binili, at tas meron tong 8GB RAM, 256GB storage. So ito mga diskarte, ang presyo niya ay 15,999 for SRP. Pero mga diskarte, pag bibili po kayo gamit yung voucher sa Lazada at sa Shopee, so mas mababa nyo po siya makukuha. So visit na lang po kayo sa may description, sa may comment section natin. Ilalagay ko na lang po din yung pinaka-link para mas maka-discount po kayo kung sakasakaling interesado kayo at nagustuhan nyo yung pinaka-review natin. And then mga diskarte, pagtignan mo sa mga accessories, kung bibili naman po kayo ng pen, ang presyo po ng pen natin 1,499. Tapos kung gusto nyo po ng cover lang, na ayaw nyo po ng keyboard, ay 599 pesos. Ayan po. So available din siya sa mga online store yan, sa mga physical store ni Poco. So visit na lang po mga diskarte. And then yung pinaka-keyboard natin, yung nakakabit dito mga diskarte, yan. So ang presyo naman nito mga diskarte ay 1,799. So kung tatanungin nyo ako mga diskarte, kung ano ba yung nagustuhan ko kay Focopad. So para sa akin mga diskarte, unang nagustuhan ko dito, yung screen size niya sobrang laki, naka 12.1 inches po siya. Tapos yung isa pa doon ay yung battery niya, naka 10,000 mAh battery. So para sa akin, hindi na rin masama yung processor niya, Snapdragon 7S Gen 2. Pero alam niyo mga diskarte, siguro isa lang sa masasuggest ko kay Poco. Yan. So kaya kay Poco. So suggestion ko lang, mas maganda sana mga diskarte, nilagyan nila to ng slot para sa SIM card. Ano po, para magamit natin to kahit sa outdoor. Di naman kasi lahat ng lugar ay may wifi o di naman lahat ng tao ay may wifi. So para sa akin, mas maganda kung nalalagyan siya ng SIM card para nagagamit natin kung sakaling gagamit tayo ng internet kahit nasa mga outdoor tayo o saan lugar man tayo pumunta. Yun lang naman. So pagdating naman sa camera, para sa akin hindi naman masama yung camera niya kasi naka 8 megapixel lang po ito mga diskarte. Una-una, hindi naman po to flagship device. Ano po, mid-range lang po siya. So para sa akin hindi naman masama. Maganda rin naman yung quality ng video niya. Siguro isa lang doon ay yung dahil nga po sa camera back niya ay wala pong stabilize. So siguro dahil nga po tablet siya, i-consider na rin natin mga diskarte, ano, na okay na rin naman yung camera niya. Lalo na rin sa front camera, magigamit natin ito sa mga online meeting, ano po, sa mga video call. So ayun mga diskarte, no, ilang naman yung mga napansin ko sa kanya, no. Siyempre, gusto ko rin dito pala, munti ko na makalimutan, yung 4 na speaker niya na naka Dolby Atmos. So ayun lang mga diskarte. So kung masasuggest ko ba itong bilhin, so depende po sa tao, sa taong gagamit. Ano po, kung gamer ka mga diskarte, mga hard gamer po, yan, so hindi ko siya masasuggest. Pero kung mid gamer ka lang tulad ko na hindi naman talagang ano, parang buhay na yung paglalaro o pag-games. So masasuggest ko to sa inyo mga diskarte kung gusto niyo po ng pang-edit, pang-office, ayan, pang-presentation. So pwede sa inyo to diskarte. Ayun lang mga diskarte at salamat sa panonood. Thank you.